Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Frances Valderrama Asuncion, isang internist, adult disease specialist sa Laguna Holy Family Hospital. Ngayong araw po ay tatalakayin natin ang isang napapanahong usaping pangkalusugan, ang mga tinatawag na heat-related illness. Layunin ng maikling lecture na ito na magkaroon po tayo ng awareness sa mga health-related illness, tukuyin ang mga sintomas at mga dapat bantayan sa ganitong uri ng sakit, magbahagi ng mga tips upang makaiwas sa mga ito, at ang mga iba't ibang cooling strategies at mga dapat gawin sakaling magkaroon ng sintomas. Summer na naman po sa ating bansa. Lahat naman po tayo ay nakakaranas ng matinding init. Sa katunayan po, base sa datos ng DOST Pag-asa noong April 25, 2026, ang average heat index sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay naglalaro sa 42 hanggang 45 degrees Celsius. Daig pa ang may mataas na lagnat. Nasa kategoryang danger na po ang temperaturang ito. Kaya naman, bukod sa matinding init, importante na maging mapagmatsyag sa mga sakit na dulot nito. Para po sa lecture na ito, tatalakayin ko po ang tatlong heat-related illness o mga sakit na dulot ng matinding init, ang heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke. Ang heat cramps po ay tinatawag din na exercise-associated muscle cramps o temporary na pulikat dala ng pagod at exposure sa sobrang init. Madalas po itong mangyari sa mga atleta, laborers, magsasaka, mangingisda, at mga nagtatrabaho sa matinding sikat ng araw. Isa sa mga dahilan ng pulikat bukod po sa init ay ang kakulangan sa tubig at inumin na may electrolytes. Mas nararamdaman po ang pulikat sa hita, binti at paa. Ang heat exhaustion naman po ay nararanasan kung ang temperatura ng katawan ay umaabot ng hindi tataas ng 40 degrees Celsius. Makakaranas po tayo dito ng pagkahilo, panghihina at pagod, pagkaduwal, pangangasim ng sikmura, labis na pagpapawis at labis na uhaw. Samantalang ang heat stroke naman po ay itinuturing na isang emergency sapagkat nagkakaroon po ito ng unstable na blood pressure, sobrang taas o sobrang baba na BP. Ang temperatura ng katawan ay umaabot po ng 40 degrees Celsius pataas at ang mga sintomas nito ay ang pagkawala ng malay, labis na hilo, pagsusuka at pagsakit ng ulo. Kapag ito po ay napabayaan at hindi agad na aksyonan, maaari po itong magdulot ng komplikasyon sa iba-ibang parte ng ating katawan at maaaring magdulot ng kamatayan. Dahil dito, mahalaga po na maging pamilyar sa pinagkaiba ng heat exhaustion at heat stroke upang mas maging mabilis at alerto sa paglapat ng first aid. Sa heat exhaustion po, makakaranas ng pagkahilo at labis na pagpapawis. Samantalang sa heat stroke, makararanas po ng sakit ng ulo, tuyo na balat at walang pagpapawis. Mabilis at mahinang pulso ang nakikita sa heat exhaustion kumpara sa heat stroke na mabilis at malakas na pulso kasama ang pagkawala ng malay. Dapat po nating tandaan na mas apektado ang mga matatanda o mga senior citizen, obese, mga may karamdaman tulad ng high blood, sakit sa puso at stroke, mga pasyente na maraming iniinom na gamot o maintenance, at mga laborers o may trabaho na nasa ilalim ng init ng araw. So, ano naman po ang mga estratehiya upang magpalamig? Itong mga ito po ay para sa heat cramps at heat exhaustion. So, una po ay umiwas sa init at humanap ng silong. Pangalawa po ay gumamit ng payong sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ay uminom ng malamig na tubig at inumin na may electrolytes. Ito po ay ang katulad ng Gatorade, Pocari Sweat, Hydrate or Oresol at Vivalite. Hindi po sapat na tubig lang ang inumin. Kailangan po ay may lamang electrolytes.
Kung tayo po ay nasa bahay at walang akses sa mga ganitong produkto, ayon sa DOH, maaari po tayo magtimpla ng homemade oresol gamit ang 1 litro ng malinis o pinakuluang tubig, 4 na kutsaritang asukal at 1 kutsaritang asin. Magsuot po tayo ng maluwag at light-colored na damit at tumapat po agad sa electric fan o aircon at magpahinga. Para naman po sa pasyenteng suspected na may heat stroke, tumawag po agad tayo ng ambulansya at dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Habang nagiintay, dalhin po muna natin ang pasyente sa ligtas at malamig na lugar. Painumin po ng malamig na tubig kung kaya pa ng pasyente na uminom. At ang panghuli, maglagay po tayo ng yelo at sa magkabilang kilikili, leeg, noo at sa pagitan ng hita upang mabilis na lumamig ang katawan ng pasyente, kagaya po ng nakikita nyo sa picture. So, lagi po nating tandaan na prevention is better than cure at lamang pa din ang may alam. Maraming salamat po sa pakikinig.